Umpisa pa lang may mali na. Isang babaeng nagngangalang Carol ang tumawag sa 911 at nagsabing may tao sa loob ng kanyang bahay. Nag-imbestiga kami at nag-search pero wala kaming nakita. Kadalasan, madali lang ipaliwanag ang ganito. Ang pag-iisip ng isang matandang taong namumuhay mag-isa ay kalaunang lumalala. Ang simula ng demensya at iba pang mental issues ay nakakapinsala sa kanilang buhay. Nakakalungkot pero 24 pa lang tong babae. Sa madaling salita, malabong nasa isip niya ang lahat ng ito. Parang sobrang balisa rin siya sa buong pangyayari. Bakit naman siya mag-iinarte? Umalis na kami at sinabihan siyang tawagan kami pag may nakita siya ulit. Wala talaga kaming magagawa sa puntong yon. Medyo nagulat kami nang nakatanggap uli kami ng tawag sa kanya kinabukasan. Pumunta kami at nag-search. Wala kaming nakita. Kulit. Ang problema, parang nag-iba yung bahay. Halos may mga detalyeng na bago na parang iba ang bahay na napuntahan namin kahapon. Yung partner ko, si Beck, sabi niya napansin niya rin pero di niya maintindihan kung anong mali. Nagpasya kaming wag muna sabihin ang tungkol dito habang sinasabi namin kay Carol na wala kaming nakita. Sabi niya, wag daw muna kami umalis. Ni-record ko siya, sabi niya. Inilabas niya ang phone at sinabing panoorin namin ang video na nakuha niya. Footage to ng kanyang bahay. Tumatakbo siya at hinihingal at may nakita kami. Isang malaking figure na tatakpan ng ulo hanggang paa ng parang itim na bodysuit. Tumakbo yun patungo sa camera habang sumisigaw si Carol. Tumiretso sa kwarto at nilock ang pinto. Ilang katok pa sa pinto ang naririnig namin bago ang mga yabag papalayo. Di namin alam kung anong maiisip namin tungkol sa footage. Pero napunta kami sa konklusyon na baka nakaalis na yung lalaki nang nakapasok si Carol sa kwarto. Kaso nakalock yung front door nung dumating kami at nagsabi si Carol na hindi siya umalis ng kwarto. Meron din bang susi yung lalaki sa bahay? Palaisipan pero pinalala lang nito ang sitwasyon. Nagpasya kaming bantayan yung bahay sa gabi. Maingat kami. Nakapark sa isang block mula sa bahay gamit ang unmarked car. Gising kami pareho at handang sakaling may makitang hindi maganda. Bandang 2:00, may nakita kami naglalakad sa kalsada papunta sa bahay ni Carol. Pero hindi ito lalaki, si Carol mismo. Parehas yata kaming nagtaka ni Beck. Anong nangyayari? Bumaba kami sa kotse at pumunta sa bahay. Kumatok kami ng malakas sa pinto, pero walang sumasagot. Nakita namin na nagpapatay sindi yung mga ilaw pero di namin siguradong anong ibig sabihin nun. Sinasabi niya bang umalis na kami? Nakatanggap kami ng tawag mula sa dispatch maya-maya. Sinasabi nila na tumawag ulit si Carol sa 911 at nagsabing maraming tao ang nasa bahay niya ngayon. Nagtanong sila kung kailangan namin ng backup. Umuo kami. Walang pag-aalinlangan at puwersa naming binuksan ang pinto. Patay sindi pa rin ang mga ilaw sa sala. Pero nakita namin yung switch at wala namang gumagalaw nun. Tinawag namin si Carol pero walang sumasagot. Sa totoo lang, sobrang tahimik ng lugar. Nakita ko yung mga kapitbahay na nagbubukas ng ilaw dahil sa pangyayari. Umakyat kami sa hagdan at nilibot ang bawat kwarto. Pero wala. Muli, nag-search kami inch by inch. Pero wala talaga kaming nakita. Kahit si Carol na nakita naming pumasok kani-kanina lang. Habang naglilibot ako at nag-iisip, nagsalita si Beck. Merong mga kwarto dito na hindi naman dapat. Anong sinasabi mo? Ang sagot ko. Nagbibilang ako. Ang sabi niya, 9 ang kwarto nung huli nating punta. 10 na ngayon. Di mo pansin? Nag-isip ako ng malalim. Alam ko, meron talagang mali pero hindi ko matukoy kung ano yun. Pero napagtanto ko, yung basement, isa lang ang pintuan doon nung nakaraan. Tumango si Beck, 2 na ngayon. Di ko alam kung anong iisipin. Tumingin ako sa paligid at nag-assess. Pero wala talaga akong makuha.